Amen. Praise God. Hallelujah. Proceed with the presentation of our baptism candidate. Kaya ngayong umagang ito, tagumpay si Kristo sa buhay ng ating kapatid na ito. Gusto niyong malaman paano siya nagtagumpay at pinagtagumpay ng Diyos? Each and every one, let us hear his testimony. And I would like to call on Brother Gary Binias for his testimony. Hello, good morning po sa lahat. Ako po si Gary Binias, 42 years old. May dalawang anak, may asawa. Sa taga Las Piñas po kami. Sa aking lumang buhay po, ako po ay mabisyo. Lalong lumala po nang nag-Taiwan po ako. Dahil open country po doon at malayang gawin ang lahat at gusto ko. Andun lahat, droga, babae, sugal, dagdag pa ang malayo sa pamilya. Walang nakikita kaya nagagawa kong ibig kong gawin. Nang mabarkada ako, nakalimutan ko ang aking pamilya. Kasama ng aking mga kaibigan, lahat na enjoy ko ang napakaraming bisyo. Lalo na ang ikalawang taong ko sa Taiwan. Akong lumala sa maling gawain. Totoo po pala ang kasabihan na kapag mapasama ka sa masamang barkada, magiging ganun ka na din. Sa una Korinto 15:30, huwag kayong paluloko. Ang masasamang kasamay nakakasira ng magandang ugali dahil sasabihin nila sa iyo na, gawin mo pare, gusto mo malaya tayo. Pero pagsisisihan mo pala sa uli. Na-encounter ko si God sa puso ko nang nagkasakit ang aking asawa. Maluba at naging dahilan na di siya makapagtrabaho. At doon ako din naisip na kapag may ginawa kang mali sa pamilya mo, mapupunta pa ang pasakit. Nagpray ako sa Diyos na wag asawa ko ibigay ang parusa sa mali kong ginawa. Salamat dahil dininig ng Diyos ang panalangin ko at gumaling nga ang asawa ko. Pero after that, nakalimutan ko naman kung nagpatuloy pa din ako sa makalamang kong gilig at parang makalimot sa problema. Nagdroga ulit ako. Nagkaroon ng babae sa maling relasyon at nagsugal. Hanggang muli ay kinatagpo ako ni Lord sa pamamagitan ng buhay ng asawa ko. Nakita ko kung paano siya binago ng Diyos, lalo na ang kanyang pag-uugali. Pananalita at pagtrato sa akin na dati wala siyang pakialam. May sariling mundo at matapang sobra. Nakakatakot siya at di ko pwedeng sabihin sa kanya ang buhay ko sa Taiwan. Pero ngayon, ibang-iba na siya. Makilala ko niya ang Diyos at napunsa siya, dahab. Nawala na ang takot ko na ang pinagagawa ko sa abroad. Nang sabihin ko sa kanya ang dati kong ako, hindi niya ako hinusgan, bagkus pinatawad niya ako. At di niya ako iniwan. Ngayon nais ko rin makilala po ng lubos si Jesus. Nakilala at nagbago sa buhay ng misis ko. Handa akong magbago at mapinaw ng Diyos. At sisimulan ko sa pag-amin ng mga kasalanan ko sa Kanya at paghingi ng tawad sa aking mahal na asawa. Patawarin mo ako sa 18 years of being unfaithful sa iyo. Salamat at sa pagmamahal at pag-unawa. Salamat sa pagpapanatili mo sa ating pamilya. Ngayon po ay nagdesisyon na akong magpabaptize at gawing follower of Jesus Christ. Salamat sa Diyos sa The Hub of Christ family. Nandiyan po kayo para mabuo ng wasak at magulong buhay.
tunay nga ang mahal ako ng Diyos at pinatunayan niya sa akin na sa mga salita niya sa Roma 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Namatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. May commitment to God. Magpatuloy ako sa paglilingkod sa Kanya through Martial Ministry. Sa aking pagtatapos na ko pong iwan sa inyo ang verse mula sa Roma 10:11. Sinabi nga ng kasulatan, ang sino man sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. Amen. Lapitan mo na ang pamilya mo. Church, ito ang resulta ng kape at pandasal! Lapit kayo sa gitna. Lapit. Dito sa gitna. Hapin mo naman, misis mo. Nagbago ka daw. Ang gugwapo ng kanilang mga anak. Yan. Anak, ilang taon ka na sa church? Wala pa po. Wala pa ang isang taon? April lang? 6 po ako. Sino nag-akay sa'yo dito? Si Josephine Binamira po. Oh! Wow, Josephine, may liwanag ka na. Ang galing yan. Pinagpala ka. Anak, answered prayer ka na. Anong masasabi mo sa darling mo at sa mga anak mo? Una-una salamat sa Panginoon kasi hindi man siya sa akin nagsasalit. Hindi niya nasabi pero dahil kay Lord, gagabi ko lang nalaman eh. Kagabi lang nalaman. Hallelujah. Pinatawad mo na ba? Opo, kasi Gusto namin lahat marinig. pinatawad ko po kasi eto, buhay po ako. Tapos, sobrang siguro sa stress ko din at saka hindi pa ako marunong mag-share ng problema ko. Kinikim-kim ko lahat eh. Kaya purihin ng Panginoon, kapag tayo sumunod, walang imposible. Amen. Dahil sa pagsunod ko sa Kanya, binuhos ko yung buhay ko sa kape at pandasal. Hindi nila alam kung anong ginagawa ko, hindi ako nagsasalita. Ang aga ko umalis ng bahay, kasi parang doon ko nakikita yung buhay ko, lumalakas ako lagi. Hindi ko kailangan magbarkada. Sa kape at pandasal, nakita ko yung presensya ng Panginoon sa buhay ko. Hallelujah. Hindi man ako nakakapagsabi sa mga kasamahan ko, pero yung puso ko talagang napakaano ng puso ko kapag nandun ako sa kape at pandasal. Amen. Purihin ng Panginoon dahil kapag marunong kang sumunod, hindi man agad-agad, sasagutin niya kung anong gusto mo. Ito na po yung kasagutan na hindi ko man pinilit, pero nangyari at proud ako sa kanya. Ang lakas ng loob niyang sabihin sa akin kung anong ginawa niya. Walang lalaking magsasabi sa asawa ng Yeah! direksyahan. Congratulations! Ay, mga tatay, i-congratulate ninyo ang inyong dabarkas. Congratulations, brother. Congratulations. MVP ha? Ano? Oh, mga kaklase mo yan. Kaklase mo yan. Lahat ng tatay dyan na nagsisi. Kung naka-stripe, nagsisi din yan. Sino pa yung mga tatay dyan na nagsisi? Tatay, pati ikaw? Ay, nako, si tatay. Ay, kayo po, kayo po? O, tinutulak kayang nasa likod mo. Magpatulak ka na! Ay, sino pa yung mga tatay dyan? Ay, nahihiya pa kayo, ha? The truth hurts, but it will set you free. Yan! Congratulations, yan! Pati ikaw, ha? Oy! Praise God! Sinong panganay sa iyong mga anak?
Anak, sa narinig mo sa magulang mo, anong masasabi mo? Masaya ka? Para sa akin, masaya ako kasi may lakas na loob si Papa sa sabihin kay Mama. Kasi ang bigat noon kung malalaman pa sa iba. Yun, thankful din po ako kasi baka ito na yung plano ni God. Nakikita niya po siguro yung sacrifice ni Mama. Kaya siguro ito na po yung way. Para po, Amen. kasi sana di na maulit yun. And sana mag-focus na lang po siya sa family, sa kami apat. Amen. Yun lang po. Thank you po. Yan. Ilang taong ka na? 22 years old po. Anong pangalan mo? Stephen Joshua Binyas po. Steven, welcome kayo dito sa church, ha? Thank you po. Sama-sama tayo maglilingkod. O, ikaw naman, bunso. Parang basketballista to. Pareho kayong basketballista? Oh, sige. Ano masasabi mo sa ginawa ng Diyos sa magulang mo? Ayun po, nakakabilib po kasi si Papa. Nakakabilib. Kasi inamin niya po lahat ng Oh. ginawa niya sa ibang bansa na hindi nalalaman ni Mama. Alam mo ba? Hindi mo din alam. Hindi mo din pala alam eh. Saka wala pong tinatago. Oh, Inamin galing. niya po lahat. Praise God. Ang masasabi ko lang kay Papa ay, Ano masasabi mo kay Papa mo? sa sobrang tagal niya doon at nagtiis. Hmm. Natiis niya yun kahit sobrang namimiss Hirap. na namin ako. Oh. Sobrang hirap. Yeah. Lumaban pa rin siya para sa amin. Yan. Amen. Praise God. Ngayon, kayong magkapatid, anong pangalan mo? Justin po. Justin. At ikaw? Steven at si Justin. Anak, narinig niyo pareho yung lumang buhay ng tatay niyo, di ba? Ngayon, narinig niyo yung bagong buhay. Yung lumang buhay, aral na huwag gagayahin. Yung bagong buhay ay aral na dapat tularan. Yan. Less effort kayo pag di nyo nalalakar ng ginawa ng ama ninyo. Amen? Taas natin ang ating kamay sa kanila. Pastor Dong. Hallelujah. Panginoon, salamat sa lakas na sabi mo sa iyong salita na magagawa namin ng lahat ng bagay dahil sa lakas na kaloob mo sa amin. Lord, wala kaming magagawa laban sa kasalanan. At talo kami laban sa kasalanan. Ngunit panalo kami sa yaman ng grasya mo laban sa kasalanan. Kaya Lord, patuloy ang grasya mo mag-umapaw sa buhay ng mag-asawang to at sa buhay ng mga anak. Dahil sa isang katulad mo, Panginoong Hesus, na nag-alay ng buhay, sabi ng Romans 5:17, kung paanong sumagana ang grasya mo, Panginoon, ganon din kasagana ang bagong buhay na dumating sa amin na namasusumpungan lamang kay Kristo Jesus. Salamat po, Ama, sa pagpapala mo at kasaganaan sa buhay ng mag-asawang to. At sa kanilang mga anak, sa tagumpay na naghihintay sa 2026. Salamat po, Lord. Salamat, Holy Spirit, sa patuloy mong paggabay sa kanila. Salamat sa buhay mo na puno ng kapatawaran at puno ng pag-ibig. Purihin ka at sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. At Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po. Kayo po ay pumunta na doon sa baptism pool. Sambahin natin si Jesus. Samahan niyo, anak. Samahan niyo. Tayong lahat ay tumayo. God, I can't believe how you love me.
unstoppable. Ang ganda niya kaniyang ginawa. Limitless, relentless, no limits, unbreakable, defy gods, at saka breakthrough, expansion to extension. Bago pumasok ang 2026 ay napakaliwanag ng mensahe ng Panginoon sa atin para sa ating simbahan. The Hub of Christ, one big family. Ito ang inilagay ng Panginoon sa atin from expansion to extension. Unstoppable. Amen. Yan ang maliwanag na unstoppable. Hindi inaalintana ang pagod. Amen. Alam mo bakit? May bunga, may resulta. Bakit ka hihinto pag alam mo namang may resulta lahat ng iyong ginagawa? Tama po ba? Kaya masarap maglingkod sa Panginoon. Amen? Ang kape at pandasal ay isang kapahayagan ng Diyos sa akin. Isang madaling araw, marami ako nakitang nagkakape. Nagkakape. Sabi ko, Lord, ano kaya ang ibig mong sabihin dito? Tapos ikinuwento ko kay Pastor Dong. Tapos sabi ko ganyan sa kanila, parang 3 years ago, sabi ko kay Pastor Alay, anak, magsimula tayo ng ating community ministry. Magbibigay tayo ng libreng kape at pandasal. Kaya nagsimula tayo dyan sa reception. And then, nagulat ako dahil tumatagal na hindi nakakasya. Lumipat na dito sa labas. At pagkatapos, magkaroon na tayo ng street preaching. At dahil dito, yung ating kape at pandasal ay umuugong sa iba't ibang bansa. Marami nang gumagaya sa atin. May mga bishop gumagaya na nagbibigay ng libreng kape. Sabi ko, sige, mas maraming magbibigay ng kape, mas maraming buhay ang nabubuo. Alam mo, bakit? Sa kape, may transaksyon. Yan. Hindi ba yung iba pumupunta sa kape dahil sa business? Ito, hindi. Pupunta silang magkakape kasi may pamilyang nabubuo. Salamat sa Diyos dahil halos lahat ng simbahan natin dito sa loob at labas ng bansa ay ginagawa na ang kape at pandasal. At nakita natin sa pamamagitan nito, maraming mga nabubuong pamilya. Sino sa inyo dito ang nag-serve na sa kape at pandasal? Pwede ba kayong lahat ay tumayo? Bilis! Lahat ng nag-serve na sa kape at pandasal. Yan, sabihin mo sa mga nakaupo pa, sabihin mo, tara! Magkape tayo! Tandaan ninyo ang mga mukha nila. Sabihin ninyo, rekrutin ninyo sila. Kailangan may araw ka, mamili ka na Monday to Friday. Amen po? Tayo nang magkape at pandasal! Hallelujah! Praise God! Salamat po ng marami. Pinagpala tayo ng Panginoon. Unstoppable. Expansion to extension. The Hub of Christ. Ang ibig sabihin ng hub ay the habitation of united believers. Sabihin nga nating lahat, hub. Habitation of united believers. Yan ang pangalan ng ating simbahan. The Hub of Christ. Our vision, napakalaki dyan na nakasulat. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Our vision. Sabay-sabay. To know Christ and to make Him known. Sabay-sabay. To know Christ and to make Him known. Tandaan natin ito dahil napakahalaga nito sa ating gagawin, sa ginagawa ng Diyos dito sa buhay ng simbahan. This is about knowing Christ and make Him known. Amen po ba? So, to know Christ and our mission is to lead people to encounter Jesus Christ. Basahin natin. 1, 2, 3, go! To abide in God and to represent Jesus to the nations. So, yan ang ating mission. Kaya, we are the Hub of Christ, one big family. Amen? Amen. Ipakita ninyo, this is the Hub of Christ, one big family. To this date, we have 27 churches. We have, at meron na tayong may 27 churches tayo. Meron tayong mga 7 commissioned missionaries. Ang church natin sa Bangkok, Thailand, magsa-celebrate na ng 1st year anniversary. Palakpakan natin ang Diyos. Kasama nila si Pastor Hadasa, si Pastor Carl, at ang 30
Ilan sila? Marami po silang mga kabataan galing sa iba't ibang simbahan natin sa Pilipinas. Sila ay pupunta ng Bangkok, Thailand. Amen. A-attend sila ng Asia Future Generation Mission Camp sa Bangkok. Ito po ay represented ng iba't ibang bansa at pinagpala tayo dahil si Pastor Hadasa ay nabigyan ng pagkakataon para magsalita doon sa AFC. At ang mga kabataan ay kakanta. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya aabangan ninyo ito. Amen. Ito po ay organized ng mga Koreans. Last year kami ang kasama. Ngayon naman, dahil kami napagod na ni Pastor Dong, si Hadasa na naman. Pastor Hadasa, si Pastor Carl. Sumulat sila sa amin. Binigay na yung program. Si Pastor Dong ay magpipreach. Sumulat na ako kaagad. Wala nang paligoy-ligoy pa. Sabi ko, may pinadala na kaming representative. Praise God. Sabi ni Pastor Dong, Ma, hinay-hinay. Marunong ka din pala mapagod, brother. Kasi reservation ito dahil pupunta kami sa January 23 sa Indonesia. Ha? Meron pala dito? Hindi mo pala kami pinagpahinga? Pundar na dahanan, wala ang magulang ng mga apo. Ibig sabihin ako apostolic. Ibang level na pala ako ngayon. Diyos ko. Basahin nga natin ang Acts chapter 1, verse 8. Let's read it together. 1, 2, 3, go. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witnesses, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and as far as the remotest part of the earth. Sa Tagalog, basahin natin. Sabi niya, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Amen po ba? For you to be unstoppable, dapat meron ka munang tanggapin. Katulad yung nagpatotoo kanina, anong pangalan ni brother ulit? Si Brother Gary. Dahil tinanggap niya ang bagong buhay mula sa Panginoong Jesus, his life will be unstoppable. Amen? The moment you receive the power of the Holy Spirit, your life will be unstoppable. Tignan mo yung patotoo ni Alin. Alin ba siya? Pasensya na kayo sa mga pangalan. Ang dami hindi ko na maalala. Anyway, yung sabi ni Alin, hindi man nila alam, ang hirap kong mag-compute mula Las Piñas, papunta rito, pipila ng tricycle, sasakay sa jeep, pipila ng tricycle. Minsan naglalakad na ako, wag lang akong malate sa kape at pandasal. Bakit? Andito ang kasiyahan ko. Bakit? Sa bahay mo, hindi ka ba masiyang magtimpla ng kape? Ano ba ang hiwaga ng kape sa the hub of Christ? Yan! Alam mo bakit? Makita mo yung mga tao pag pumasok ang lungkot ng buhay. Gagawin namin dito. Paglabas, ang sarap pala magkape. Ay! Alam mo bakit? Kasi yung kape natin, punong-puno ng pagmamahal. Punong-puno ng pangangalaga. Punong-puno ng pangananalangin. Amen po ba? Dahil dito, their life will be unstoppable. Kaya kayong magkapatid, piliin nyo na ang daang pinili ng inyong mga magulang. Sabi ko nga sa inyo, narinig nyo ang lumang buhay ng inyong ama. Yan ay aral na huwag nyong tutularan. Ang piliin nyo ay ang bagong buhay. Dahil pag nasa bagong buhay ka na, less effort, maximum result. Amen! Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Ang resulta ng bagong buhay, unstoppable. Tignan mo ang mga pinili ni Jesus, mga disipulo niya. Pinili niya, 12, may isang sumemplang, may Judas na sumemplang. Pero yung mga pinili niya, alam mo ba, nung pinili niya sila, binigyan ng kapangyarihan, dumating ang banal na Espiritu Santo nung panahon ng Pentecost. Nung dumating ang banal na Espiritu Santo sa Book of Acts, basahin niyo po doon, alam niyo ba, silang lahat ay napuspos ng banal
banal na Espiritu Santo, hindi nila kasama si Jesus. Ang daming persecution, ang daming gustong pumatay. Tama po ba? And yet, hindi sila napipigilan. Yan ang mananampalataya. Yan ang resulta ng tumanggap ng banal na Espiritu Santo. Hindi ka mapipigilan. Alam mo ba yan ang ebidensya? At ang ebidensya na yan ay halatang halata. Ikaw ay bibigyan, sabi niya, di ba, sa Acts 17, subalit tatanggap kayo. Sino sa inyo dito ang tumanggap ng kapangyarihan ng Espiritu Santo? Taas ang kamay. Ngayon, pag hindi mo pa siya tinatanggap, nasain mo ito. Hingin mo sa Panginoon, Lord, gusto kitang maranasan. Gusto kitang maranasan. Amen po ba? Gusto kitang maranasan. At pagbabasa iyo ng banal na Espiritu Santo, ang sabi ng Isaiah chapter 61, verses 1 to 11. Let's read it together. Ang sabi niya, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Sa hinirang. Upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Sinugo niya ako upang ipahayag. Basahin natin lahat. Darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh at ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanya. Kaway, sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa, upang pasayahin ang mga tumatangis sa Zion, kaligayahan sa halip na bigyan ng kapighatian, awit ng kagalakan sa halip ng kalungkutan. Matutulad sila sa mga punong itinanim ni Yahweh na ginagawa kung ano ang makatuwiran, at maluluwalhati ang Diyos dahil sa kanilang ginawa. Next. Paglilingkaran kayo ng mga dayuhan at sila ang magpapastol ng inyong mga kawan. Mga dayuhan din ang magsasaka ng inyong lupain at mag-aalaga ng inyong ubasan. Wow! Isipin mo, pagka makita mo yun, nasa gitna ng bukid, puti, hindi natatakot umitim. Hello? Foreigner. Ang nasa iyong, tapos yung pag nasa ibang bansa kami, tuwa ako. Sabi ko, Pastor, tingnan mo pa, yung nagmamaneho sa atin, puti. Depende kung saan bansa kami dadalhin eh. Di ba ginagawa ng Panginoon ng kanyang salita? Verse 7, 6, let's go. Verse 6, ngunit kayo na may tatawaging mga pari ni Yahweh at makikilalang mga lingkod ng ating Diyos. Pagpipistahan ninyo ang kayamanan ng mga bansa, ipagmamalaking inyo na ang karangyaang dati sa kanila. Wow! Palakpakan natin ang Panginoon. Church, yung binabasa ninyo, tanggapin ninyo na ginagawa ito ng Panginoon sa inyo. Amen? There is power in declaration. Confession is possession. Verse 7, let's go! Ang bayan ko'y tatanggap ng kasaganaan. Sa halip na paghamak, sila'y magsasaya sa kanilang minana. Magiging doble ang inyong kayamanan at ang inyong kagalakay magpasawalang hanggan. Verse 8, ang sabi ni Yahweh, ang sabi ni Yahweh, ako'y namumuhi sa kasalanan at pangaalipin ang nais ko'y. Sino ang may sabi na namumuhi sa kasalanan? Si Yahweh. Kaya kapag ikaw ay born again ka na, puspos ka na ng banal na Espiritu Santo, ikaw mismo namumuhi sa kasalanan. At ang mga taong binago ng Panginoon, sila lamang ang nagsasabing, dati nambababae ako, dati ito ang kasalanan ko, itinago ko sa asawa ko, ngayon hindi na ako natatakot, sinabi ko na kagabi at ngayon
namatay ang kasalanan, nabuhay si Kristo! Malakas na palakpak! Yan ang bagong buhay! Hallelujah! Ang Diyos ay namumuhi sa kasalanan at pangaalipin. Ang nais niya ay katarungan. Next! Gagantimpalaan ko ang mga taong tapat sa akin. Walang hanggang tipan ang gagawin para sa kanila. Wow! Verse 9. Ang lahi nila ay makikilala sa lahat ng bansa. Ang mga anak nila ay sisikat sa gitna ng madla. Sinong makakakita sa kanila ay makikilalang sila ang aking bayang pinagpala. Anak pala yan ni Dong Kampoy. Hello? Amen po ba? Pagka sinabing, di ba anak yan noong nag-surrender ng maraming isipin mo, ikaw ang nagnakaw, pati anak mo nananahimik na damay. Ikaw ang gumawa ng kasalanan, yung mga anak mong walang kinalaman na isama sa pinaggagawa mo. Nak, tingnan mo si Pastor Dong, ang naghiwalay magulang, silang magkakapatid, nagkahiwa-hiwalay, naranasang mamalimos. Di niyo ba alam ang resulta ng kasalanan? Ang resulta ng kasalanan, nadadamay ang hindi nadadamay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magsisi ka na, para hindi ako madamay. Nadadamay ako ha. Ang alam ko, tatay ko, sumasakay sa barko, katino-tino, puro pera pinapadala. Yung pala iba ginagawa. Salamat sa Diyos, nagsisi. Amen po ba? Mga anak sa Panginoon, kailangan nating maintindihan ito. Ang resulta ng kasalanan. Ang resulta ng kasalanan, alam mo yung hindi damat madamay, nadadamay. Kaya mas maganda, huwag ka naman duro. Kung ikaw may kasalanan, din magsisi ka. Tama po ba? Ang maganda, resulta doon, isipin mo yung patotoo. Nagbago yung asawa ko. Ibang-iba na siya. Dati parang ayaw ko nang umuwi, kaya naghahanap na lang ako ng iba-iba. Nung dumating ako, isa lang pala ang Eva. At yung Eva, dinatnan ko, wow, iba yung amoy kape. Bagong buhay. Yung amoy ng kape. Aroma, bagong buhay. Sabi niya, nagbago ang asawa ko. Lord, tinatanggap na kita sa buhay ko. Sa January 6, sasakay na siya sa barko. January 4, ibe-bless natin sila sa church. Maranasan nila ang blessing ng Panginoon bilang mag-asawa. Amen po ba? Praise God. Kung alam mo lang ang pinagdaanan sa akin ng asawa mo, tanungin mo sa kanya. Nasaan na ako? Verse 10. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ang ganda naman ito. Buong puso akong nagagalak kay Yahweh dahil sa Diyos ako'y magpupuri sapagkat sinuotan niya ako ng damit ng kaligtasan. Isipin mo yung damit ng kaligtasan isinuot sa iyo. At balabal ng katuwiran. Wow! Gaya ng lalaking ikakasal, yung mga lalaki pala ang inilalagay sa ulo, magagandang bulaklak. Yung mga babae, mga babae, alam na this. Dapat pala ang mga babae. Sige nga, sampulan natin sa January 4. Yan, tama po ba? Ganda. Verse 11, last. 1, 2, 3, go! Wow! Kung paanong sa lupa'y sumisibol ang halaman. Amen! Bakit sisibol ang halaman sa lupa pag ito ay tama lang ang kanyang basa?
Paghandang-handa na ang lupa. Amen po ba? Sa hardin lumilitaw ang binhing itinanim. Isipin mo nung nagtanim ka ng binhi, nasa ilalim ng lupa, hindi mo pwedeng galawin. Yung process na yon, huwag mong gagalawin dahil pag binuksan mo yung nakatanim sa lupa, iyari. Sabi ni Gabi, iyari. Huwag mong bubuksan yung nakatanim. Huwag mong bubuksan, huwag mong gagalawin yung hinuhubog ng Panginoon sa church. Kanya-kanya ng ipinaggagawa ng Panginoon. Kanya-kanya ng season. Amen po ba? At dumating yung araw, yung season. Wow! Hallelujah! Pinagpala ng Diyos. Ang sabi niya, ibibigay ko ang aking espiritu. Pinuspos ng Espiritu Santo at ang tumanggap ay may ebidensya. Amen po ba? At ang lahat ng tumanggap may ebidensya. You will be unstoppable. Luke chapter 4 verses 18 to 19. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Ang Espiritu ng Panginoon ay sa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo niya ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Amen po ba? Bakit natin binabasa ang salita ng Diyos? Para ito ang matandaan natin. Kalimutan nyo na yung mga sinasabi ko, huwag lang ang salita ng Diyos. Now, church, nung hindi mo pa kilala si Jesus, hindi ka pa naboborn again, ginagawa mo yung gusto mong gawin, tama? Kaya dahil ginagawa mo yung gusto mong gawin, lahat ay nakapaloob sa sarili mo. At ang lahat ng ginagawa mo na nakapaloob sa sarili mo, gusto kong sabihin sa iyo, kaya ka kinakapos. Kinakapos ang lahat ng hindi puspos ng Espiritu Santo. Pero ang puspos ng Espiritu Santo, ginagawa niya ang ipinagagawa sa kanya ng Diyos. I repeat, ano yun ang gusto mo? Ikaw ay kinapos o ikaw ay puspos? Ikaw ay kinapos o ikaw ay puspos? Ang lahat ng kinapos, may lakas ng loob pero walang karunungan. Kaya maraming sumisemplang, maraming nasisira dahil kinapos. Ang kinapos, short-sighted. Ang puspos, far-sighted. Inuulit ko, ang lahat ng kinakapos nakatingin lang sa sarili. Me, my, myself, mine. Lahat puro ako. Di ikaw. Pero ang puspos na mamatay sa sarili, ang puspos, ginagawa niya ang ipinagagawa ng Panginoon para sa kanya. Amen po ba? Tignan mo nga si Brother Ferdy, sumama sa misyon, natutong mag-preach. Akala ko nung ligo, siya na yung, simbang gabi. Akala nyo, hindi kami nanonood Akala ko siya na yung preacher Yung pala, hindi pala siya preacher. Sabi ko, yan ang puspos. Alam mo ba, ang kinakapos, hindi na alam anong sasabihin? Ang puspos, hindi ka matapos. Maglagay ka pa ng time out. Hello? Pag ikaw ay puspos, andun ka sa purpose ng Diyos. Pero pag ikaw ay kinapos, andun ka sa purpose mo, sa sarili mo. Naririnig niyo po ba ako? Ngayon, pag ikaw ay puspos, andun ka sa purpose ng Panginoon, you will be unstoppable. 3 days to go ay 2026 na. Church, it's about time for you to decide. Huwag kang papayag na ang taon ay maghihiwalay at kayo ng kasalanan ay hindi naghihiwalay. Alam mo ba, ang taon ay hindi matatapos, taon-taon ay dadating ang taon? Pero pag ang kasalanan na hindi mo yan tinapos, ay tatapusin ka niyan. Kakapusin ka niyan. Lakas ng loob. Ang lakas ng loob, hindi sapat. Kayong mga nagnenegosyo, ang lakas ng loob ay hindi sapat. Kailangan nyo ang wisdom. Kailangan nyo ang knowledge. Kailangan nyo ang understanding. Ang nanliligaw sa dalaga o ang sumasagot sa binata,
ay hindi sapat ang lakas ng loob. Ang gwapo niya, ang ganda niya, ang lakas ng loob mo. Pero hindi mo nakita, may palaman yan, may pasabog yan, brother. May pasabog yan, sister, maganda lang, hindi marunong maghugas ng pinggan. Hindi marunong magluto. Gwapo lang, hindi kayang maging provider. Malakas ang loob mo, pumasok sa relasyon. Hindi mo naintindihan ng pamilya. Ang pag-aasawa minsan, ang kasal minsan, ang pagsasama habang buhay yan. Now, tell me, ang lahat ng puspos, maingat. Ang lahat ng puspos, far-sighted. Ang lahat ng puspos, tinitignan ang dinadaanan. Kaya ka nawawasak dahil kinakapos ka na. Mga anak, bago pumasok ang 2026, ang gusto ng Diyos sa iyo, ang gusto ng Diyos sa akin, ikaw ay mapuspos. Kaya ibinigay niya ang banal na Espiritu Santo sa iyo, sa akin, upang huwag huminto ang misyon ng Diyos sa mundong ito. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, masarap mapuspos. Mahirap kapusin. Pag ikaw ay puspos, you will be unstoppable. Pag ikaw naman ay hindi puspos, lagi kang stop. Lagi kang matetenga. Unstoppable. Hindi mapipigilan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo ako mapipigilan. Maglilingkod ako sa Diyos. Kahit wala akong pamasahe, maglalakad ako. Amen po ba? Gusto kong sabihin sa inyo, yung muscles na na-develop ninyo sa katawan ninyo, lakas nyo yan. Yung taba. Hindi, pagpapala sa akin yan. Nung naoperahan ako ng gallbladder, sasabog na pala yung gallbladder ko. 59 lang naman yung bato. Sabi ng doktor, Mrs., ano po ba nilunok ninyo? Tapos yung nurse, bilang ng bilang. Bakit ano ba tumutog na yun? Hindi na natapos-tapos. Binilang sa harapan ko, 59 lang naman na bato. Kaya pala sabi ko, nung naoperahan ako, nagising ako, sabi ko sa doktor, Doktor, inalis niyo po ba yung puso ko? Kasi laki ng puso eh. Sabi niya, hindi po. Yung gallbladder niyo, ganito nakalaki, sasabog na. Hinati pa sa harapan ko. Nagising ako eh. At ang sabi ng doktor, buti na lang po, mataba kayo. Niyakap po ng taba ninyo kaya hindi po sumabog. Kung sumabog po ito, patayin na kayo. Salamat sa taba. Salamat sa taba. May pakinabang ang taba. Wrong! Nako, may sumasagot ng wrong sa likod. Ito ang masarap dito sa church. Lahat nagpipreach. Pag ikaw, first time mo sa church at lahat tumatawa, nakaganyan ka lang, sasabihin namin sa iyo, baguhan po kayo. Buti pa yung nanonood ng sine, di mo kasama yung katabi mo, lahat tumatawa, pati ikaw tumatawa, napapasipa ka pa nga eh. Ito, nasa bahay ka na ng Panginoon. Ang ibinibigay ay tunay na kagalakan. Amen, palakpakan natin. Tignan mo lahat pumapalakpak, ikaw ayaw mo pumalakpak. Bakit? Oh my gout ka? Alam mo ba, pag ang pagkain ay fresh, sasabihin mo, wow, oh my God. Pero pag ang pagkain ay sardinas, oh my gout. Lahat ng pagkain nakalata, gout. G-O-U-T. Ang lahat ng pagkain sariwa, ito'y laging sariwa bawat umaga. Oh my God! Bagong buhay si Alin! Oh my God! Bagong buhay si Gary! Oh my God! Pinagpala ang kanilang mga anak! Oh my God! Kape at pandesal pa more! Hallelujah! Kung hindi kayo makapag-serve sa kape at pandesal, ibigay ninyo ang kape, mag-donate kayo ng kape.
Okay ba? At least may na-contribute ka. Part ka pa din ng kape. May nagbibigay nga sa atin ng pandesal dito. O kaya kung marunong ka naman gumawa ng pandesal, pumunta ka dito, gumawa ka ng pandesal. Walang bawal dito. Tama po ba? Unstoppable, hindi mapipigilan, hindi matitinag, unbeatable, incapable of being defeated. Knowing what drives you keeps you going. Amen po ba? Unstoppable, no opposition can hinder. Kahit ka pa harangan ng tabak. Parang si Pastor Dong, anong ipapakain mo sa anak ko? Biblia! Kakapakain ng Biblia, ito ang resulta. Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Napakabuti ng Diyos. Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Amen? Alam mo ba, nung sinabi sa akin ni Pastor Dong ako magpipreach, ang word na nilagay kagad sa akin ng Panginoon, unstoppable. Unstoppable tayo. Bakit? Titingnan natin yung ating capacity. Yung capacity for expansion to extension. Yung kapasidad natin dapat nagmamatch. Kaya sabi ko sa inyo, hindi sapat ang lakas ng loob. May lakas ng loob, lahat ay nasisemplang, nakakasira, nakakahiya. Kung ano-ano mangyayari sa mga, puro lakas lang ng loob. Napakahalaga dito ng puspos ng banal na Espiritu Santo. Alam mo bakit kapag puspos ka ng banal na Espiritu Santo, you are guided by the Holy Spirit. Hindi ka pwedeng mag-drive nang walang lisensya. Yan, John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila na isang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Unstoppable, nakikilala ka nila na ikaw ay isinugo ng Panginoon. Amen? Ang sarap kayang makilala ka na ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Nagbibigay ka ng karangalan sa Diyos. Nagbibigay ka ng kaluwalhatian sa Diyos. Nagbibigay ka ng karangalan sa pamilya mo. At higit sa lahat, nag-aabot ka ng maraming buhay. Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Ang sabi ng Acts 20:24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Church, nawala na si Abraham, wala na yung forefathers natin, Abraham, Isaac, si Jacob, nawala na si Jesus, naghihintay na siya sa atin doon sa kaluwalhatian, pero ang ebanghelyo ay hindi napapatay. Napansin niyo ba sa buong mundo, ang pinakamatinding labanan, persecution ay relihiyon? At ang lahat ng nakakilala kay Jesus, gusto nilang patayin. Alam mo bakit? Gusto nilang patayin, patigilin ang pagpapahayag ng ebanghelyo. Hindi mo mapapatay ang nagpapahayag ng ebanghelyo. Bakit? Doon sa Book of Acts, habang lalo silang pine-persecute, lalo naman silang dumadami. Habang may namamatay, lalong kumikilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? Tignan mo si Stephen, he was stoned to death. Binato siya hanggang mamatay. Hindi niya naramdaman yung sakit ng bato. Ang nakita niya, bumukas ang langit. Pagbukas ng langit, ang kaluluwa niya kinuha ng Panginoon. Hindi mo mararamdaman bakit may blessed hope, may naghihintay, lupa man ay langit na rin. Amen po ba? Si Saul, bago naging Paul, pinapatay niya ang mananampalataya. Nung hindi niya pakilala si Jesus, siya ay puspos ng kanyang sarili. Bakit? Matalino, mahusay, magaling sa mga panahon ng kanyang kinabibilangan. Subalit, dumating ang isang araw, si Jesus ang nagsalita, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Pagkatapos siya ay nabulag. At nang siya ay nabulag, sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa ganitong lugar, may pupunta sa iyo si Ananias, ipapanalangin ka. Si Ananias kinausap ng Panginoon, bakit ka mapatahin niya na pumapatay ng kalahi ko yan? Nakakatakot, si Ananias, inutusan ng Panginoong Jesus para puntahan si Saul. Ay, sabi niya, ba't ka pupuntahan? Pero dahil mahal niya ang Diyos, may mandato siya, pinuntahan niya si Saul.
at kanyang ipinanalangin. At nung si Saul na naging Paul na puspos ng banal na Espiritu Santo, lahat ng mga pinapatay niya nun, ipinagtatanggol na niya. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Unstoppable. Unstoppable. Pag ikaw ay puspos. Kaya pag nasa church ka, dapat ang attention mo sa salita ng Diyos. Ang attention mo, wag yung ihi ka ng ihi. Lakad ka ng lakad. Ang attention mo, manananghalian na. Ang attention mo, yung problema mo doon, kapatid. Umupo ka, pagdating mo sa bahay mo, tapos na ang problema mo. Nandito ka, ang iniisip mo, problema mo, pagdating mo yung problema mo, manganganak. This is not a curse. Kasi bakit? Andito ka na nga sa tamang lugar. Binibigyan ka na ng solusyon. Amen po ba? Palakpakan natin ang mga tumatanggap sa biyaya ng Diyos. Unstoppable. Amen po ba? Ang vision natin to know Christ. Know Him in a personal, growing relationship with Him. Know Him. This is our vision. Know Him. Sabihin mo sa katabi mo, kilanlin mo ang Diyos ng mga nandirito. Kilanlin mo ang Diyos ng senior pastor dito. Kilanlin mo ang Diyos ng vision keeper dito. Inilagay ng Panginoon sa aming mag-asawa ang pangitain na ito to know Christ. Nung nakilala namin siya, ipinakilala namin siya. Nung nakilala namin, ipinakilala namin. Alam mo ba, recently, andun kami sa Perth, nung isang araw, nung sinundo kami ni Brother Ray, hindi siya makapaniwala na si Pastor Dong na pangasawa ko, pilay na. Akala niya na pangasawa ko si Pastor Dong, hindi pa pilay. Sabi ko sa kanya, hindi ako pamilay dyan ah. Hindi siya makapaniwala. Hindi din ako maniwala na hindi niya alam. Sabi niya, pilay na po pala talaga siya. Alam mo yung mata niya nang lalaki. Darating dito yun eh, meron silang church sa La Union. Hindi siya makapaniwala. Sabi ko, brother, mabait na ako nung napangasawa ko yan. Kasi kung hindi pa ako nababorn again, dumating sa buhay ko sa kanya, ambot. Maday, ang kukayat. Kabubuteng. Hindi ko kaya gusto. Oh, hello? Kaya ko nga tinakbuhan si Pastor Dong. Sabi ng Diyos sa akin, nakakita ko ng pangitain sa langit. Ulap na napakaliwanag. Ang korte ay susi. Mensahe ng Diyos, kailangan ka ni Dong. Lord, tumakbo kaya ako palayo. Alam ko si Lord yun eh. Sino naman na may gusto? Tumingin ka sa langit, hallelujah, praise the Lord. Nung nakita ko sa Pastor Dong, huwag kaya. Sino kaya may gusto? Sino may gusto? Ha? Yung ate nga niya, ayaw yan eh. Yung ate niya, malakas tumawa dyan eh. Pag magpapaschedule ka sa atin yan eh, kailangan merong ano yun te? May schedule. May classification kaya kay ate dati. May appointment pala, sorry. Tapos, nung si ate Angie na born again, umiyak. Sabi niya, Lord, hallelujah. Yung kapatid ko, pilay, tinawag mo. Yung pala, ito pala ang purpose mo para makilala namin ang Diyos na nakilala niya. Tignan mo, ano ang resulta ng paglilingkod ni Pastor Dong? Ang ate niya na panganay na born again, dinala yung anak niya nakarating sa Amerika, nagkanak ng dalawa, nagwo-worship lead sa Amerika. Ipapakilala ng Diyos ang ginagawa niya sa buhay mo, sa loob at labas ng bansa. Hallelujah! Yan ang puspos. Ang kinapos, sarado lagi pinto. Ang kinapos, ba't ako magbibigay? Ayaw mag-love offering. Wala kang matatanggap, brother. May matatanggap ka, sister. Wala kang matatanggap. Ayaw mo magpatawad, wala kang matatanggap. Nagpatawad ka, may matatanggap ka. Dahil nagpatawag ka, Lin, may tinanggap ka. At ang tinanggap mo, hindi mananakaw ni naman. Hindi kotse, bagong buhay. Ang natanggap mo, bagong buhay
ng asawa. Wow! Hallelujah! Hallelujah! May mag-honeymoon! Bagong, ano? Bagong buhay na asawa. Sabihin na lang natin, bagong Gary. Yan. Bagong Gary, gising. Hindi lising eh. Gising na gising. Amen po ba? Isipin mo, tama ang sinabi ng salita ng Diyos. Pag ikaw ay puspos, yung sinabi niya, gagawin niya sa buhay mo. Yung ginawa ng Panginoon sa akin, napuspos ako ng banal na Espiritu Santo. Anong ginawa niya? Naging unstoppable ako. Yung hindi ko gusto, kailangan ko gustuhin. Ay, I cry. The tears niya kaya ako. Ang mahirap, wala nang luha. Ang gusto lang ng Lord sa akin, yes. At yung pangitain sa langit. Hallelujah! Hallelujah! Ito ang supernatural. Lagi ako doon sa alapaap. Lagi ako sa langit. Laging nakasakay sa aeroplano. Sabi ko, Lord, sandali, nakakapagod din pala. Na-enjoy ko ang blessing ng aking pagsunod. Amen po ba? At ang matindi dyan, unstoppable. Kanina iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, unstoppable. Noong nakita ko si Pastor Hadasalik, anak, unstoppable. Yung anak ko, pastor na. Unstoppable. At nakikita ko yung napangasawa niya, si Pastor Carly, kang anak. Ang galing sumayaw, oh. Pangarap ko yun kay Pastor Dong, ah. Ganun ka naman sanang sumayaw. Yung kumakanta ka ng, I have a very big God. Isa itatapon mo sa clay eh. I have a very big God. Di ba? Hello! Unstoppable. Pag unstoppable ka, may sasalin sa anak mo. At ang anak mo, pag nagkapamilya, may sasalin sa kanila. At pag nagkaanak, may sasalin sa apo. At pag yung aming apo nagkaanak, may sasalin sa kaapo-apuhan. Amen po ba? Yan ang blessing ng unstoppable. Unstoppable ako. Ito si Pastora Maricel. Halika, takbo, bilis. Itong si Pastora Maricel, 16 years old, manganganta ko ito noon. Wala akong makuha mangangante. Ito, manganganta ko noon si Pastora Maricel. Alam mo ba itong kinausap ni Pastor Dong? Sabi niya, pray mo naman, magustuhan ako ng ate mo. Huwag mo sa kanya sasabihin, ha? Alam mo, nung kailan sinabi huwag sasabihin, sa kanya sa akin sinabi. Sabi niya, ating, may gusto sa'yo si Brother Dong. May sasabihin ako, mahal ka daw ni brother. Mahal pa pala, lekat, mali pa ako narinig, ha? Mahal agad. May natuklasan ako. Pasalamat ka, taga Isabela ka. Kasi kung taga dagat ka, kinain ka na balian. Buti nga pala, taga-lupa ako, hindi ako natagpo sa dagat, ano? Hello? Tignan mo, unstoppable. Kanina, yung anak niya, ngayon, naakay ko siya. Ano yung si Joshua, kumakanta na. Unstoppable. From generation to generation. Salamat. Pwede na kayo mo po. Amen po ba? Unstoppable. Sabihin mo sa katabi mo, unstoppable. Noong nandun kami sa Perth, Australia, we were given the privilege na madala kami sa isang napakagandang island. At habang kami nasa island na yon, nakita ko yung lahat ng mga puno nila. Alam mo ba, nagkaroon ako ng revelation, yung mga pine tree yata yun, o kung anong mga klaseng mga puno. Yung mga puno nila, matatanda na. Sabi ko, konting panahon na lang, itong mga puno na to, mawawash out na. Pangit na tong island na to. Alam mo bakit? Wala na silang itinanim na kasunod. Ibig sabihin, nag-stoppable na yun. Stop na. Wala na. Papangit na yon. It will be a dying place. Papangit na. Alam mo ba, hindi ka papangit pag ikaw ay tuloy-tuloy na nagpo-produce. 2026. Dapat ang unstoppable sa atin, hindi lang bagay. Ang unstoppable sa atin, yung grace, yung mercy, yung love, yung joy, yung fruit of the Holy Spirit, yan dapat ang unstoppable to serve Him, to know Him, to make Him known. Lord, makilala pa kita ng lubos in a supernatural way. Ang bagay, pambili ng simbahan yan. Pampagawa ng building yan. Pambili lang ng mga sasakyan yan. Walang buhay ang bagay. Ang may buhay ay ang mga tao.
Tignan mo, nagbigay tayo ng napakaraming bagay nung simbang gabi. Anong resulta? Ang daming buhay na tumanggap kay Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Si Pastor Morris kagabi, sinalubong kami sa airport. Anak, oh my God. Sabi niya sa akin, Mother, nakaapat na sundo po ako sa Muntinlupa. Kada drive ko, kahatid sundo. Ano, sa isip ko naman, ano kaya kinalaman ng pagsundo? Dahil nagmaneho, nagka-gout. Nung kumakain na kami, sabi ko, anak, nagugutom na ako. Daan po tayo sa McDo. Yung McDo sa may airport, puno. Yung kasunod na McDo, puno. Nung malapit na kami doon sa yung may pinagpapadala niya sa akin na kainan na may sabaw. Nak, gusto ko na lang yung may sabaw. Yung lokpo, look to it. Oh, okay, dinala niya kami sa lokpo. Wow, satisfied customer. At habang kami kumakain, sabi niya, Mother, ang nakadali sa gout ko, curry. The truth hurts, but it will set you free. Kari pala, kari-kari. Ephesians 1:17. At kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihang ding iyon. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy, mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Mapuspos tayo. Yan ang kailangan natin. Mapuspos tayo ng katangian ng Diyos. Kalikasan ng Diyos. Dahil ang kapuspusan ng bagong buhay, nag-aakay ng mga nasa dilim. Maaalala mo, alam mo ba yung mga taong nasa dilim, maaalala nila yung nasa liwanag? Wala yung pagkakaiba. Yung taong walang pera, naalala yung may pera. Alam nyo ba yun? Sasabihin mo, bakit naman sa dami ng maalala mong utangan, ako pa naalala mo? Sasabihin, kasi alam ko, ikaw laging abroad, ikaw laging may pera eh. Yung mga taong nadidimlan o nasa dilim ang naalala nasa liwanag. Kaya ang lahat ng na-born again, lahat ng napuspos ng banal na Espiritu Santo, huwag ikahiya ang mabuting balita. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa mga taong nasa dilim upang sila ay magliwanag. Amen. Unstoppable. Share the good news. Sabihin mo sa sarili mo yan, mula ngayon, ipapahayag ko ang salita ng Diyos. Amen po ba? Alam mo ba yung MC nating dalawa kanina, dito yan nagtagpo eh. Nagkagulatan pa sila. Ang sabi ni Ann, si Chris ba yun? Sabi ni Chris, si Ann ba yun? Alam mo, saan sila dating nagkikita? Sa dilim. Tapos nagkita sila sa liwanag. Tapos nung nagsasalita itong si Brother Chris, hindi makapaniwala si Ann. Sabi niya, ang lakas ng loob nito. Sabi niya, Chris, totoo, ikaw na ba talaga yan? Ayaw pang maniwala. Ngayon, tignan mo, isa na siya. Hallelujah! At hindi na siya pumapayag, nag-aakay na siya. Congratulations, anak. Wow, nagpabaptize na ang kanyang anak. Sobrang saya. Amen! Yan ang bagong buhay. Kaya lahat ng mga baguhan, first time lang po ninyo dito. Gusto kong sabihin sa inyo, ang dumating sa buhay nyo ngayon ay mabuting balita. 2026 parating na, iwaksi ang masamang balita, papasukin ang mabuting balita kasama natin. Maging excited tayo. Make Him known. 2026, make Him known. Sabihin mo sa katabi mo. Make Him known, Ephesians 1:23, na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Make Him known, be a witness. Your new life, show it. Yung bagong buhay mo, halatang halata. Huwag sabihin na, totoo, born again ka? Hindi halata. Bakit nagmumura ka pa? Ba't nagpupunta ka pa sa takip silim? Bakit umiinom ka pa? At ba't may usok ka pa? Bakit nagtatago
nagtatago ka pa? Ba't yung cellphone mo ay tinatago mo pa? May tinatago ka ba? Nasa church ka, hindi ka naman nakikinig, di ka na lang sana nagpunta dito. Lagi ka pang galit. Galit, late. Katunod yun ah. Hello! Ang sarap sa Panginoon. Your new life, show it. Your life should reflect about Jesus. Your life should reflect about the teachings of love. Your life should reflect about the teachings of forgiveness. Amen. Be a witness. Let's fulfill the Great Commission. Fulfill the Great Commission, brothers and sisters in Christ. To be a witness, ang ibig sabihin ng witness is a martyr prepared to die for what they believe. Witness, saksi. Kaya tignan mo sa husgado, napakahalaga ng saksi. Tama po ba? Napakahalaga ng witness. Yung witness, napakahalaga. Bakit siya ang magsasabi ng totoo o siya ang magsasabi ng mali? So, naipapanalo ang kaso pag may witness. Tayo naman ay witness ni Christ. Naalala niyo yung paulit-ulit na sinasabi sa atin ni Pastor Dong? Sabi niya, di ba, martyr prepared to die for what they believe. Anong ibig sabihin? Belief is a truth that you hold on to. Yung belief, paniniwala mo, pinangahawakan mo. Pero yung conviction is a truth that holds you. Yung conviction, yung katotohanan na humahawak sa buhay mo. Ano yung katotohanan na humahawak sa buhay mo? Yung kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. At pag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu Santo, you will be empowered, empowering them to help others know Him too. You are empowered to empower others. Si Alin, napaka-less effort. Hindi ba naman less effort? Nagbagong buhay. Yung asawa niya nagsisi. Hindi na kinakailangan may mamamagitan pa. Hindi na kinakailangan may magdedemanda pa. Hindi na kinakailangan na may mag-away pa, magbugbugan ba. Totoo, totoo. Hindi na nagtatago ng cellphone o hindi na hinahanap pa. Alam mo ba, marami akong narinig na ganyan. Yung lalaki hindi na umuwi kasi yung babae hindi nagbabago. Pero ito, yung lalaki gusto na niyang manatili. Bakit? Ang asawa nagbago. Masarap kayang kasama sa buhay ang mga taong nagbago. Ang hirap kayang kasama sa buhay ng mga taong hindi nagbabago. Ang hirap kayang kasama sa buhay ang mga taong pabigat. Katandaan mo na, pabigat ka ba? Wala naman siguro dito yun. Masarap kasama sa buhay ang mga puspos. Amen po ba? Si Pastor Morris, aring king-king, pero hindi mo mapapahinto. Sabi ko sa kanya, anak, dahil naman ikaw ay aring king-king, huwag ka nang bumabad sa tubig bukas. Kasi siya pang magbabaptize. Alam mo, sabi niya, Pastora, assignment ko yun eh. Kahit ka magbabad sa malamig, ayos lang. Kaya hinahanap ko siya kanina pa eh. Ayun, naglakad. Medyo maganda na yung lakad niya. Gumaling siya sa pagbabaptize niya. Napuspos, amen po ba? Pag ikaw ay puspos, ikaw ay huhusay. Pag ikaw ay puspos, ikaw ay gagaling. Pag ikaw ay puspos, ikaw ay lalakas. Pag ikaw ay puspos, ikaw ay lalaya. Ang lakas-lakas ko pa, nangihina na kayo. Parang kayo pang galing sa misyon. Malakas, masayang palakpak sa Panginoon. This should be our guiding principles in life. Colossians chapter 3, 23 to 24. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pinagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan para sa inyo. You will be rewarded. May gantimpalang inilaan ng Diyos sa mga naglilingkod. Amen po ba? Unstoppable progress. Hello, church! Kaya kami mag-asawa ay hindi humihinto. Nung may mga pangyayari sa buhay namin, may mga pinupuntahan kami, manggigilalas ka.
Hindi mo lang kasi pwedeng i-broadcast. Hayaan mo yung mga tao ang magpatotoo. May pinuntahan kaming mag-asawa, hindi ako makapaniwala sa lahat ng sinasabi niya. Na ang lahat ng sinabi namin sa kanilang mag-asawa ay totoo. Nangyari. At ngayong 2026, ang liwanag ng mensahe ng Panginoon sa akin para sa kanila, there will be a separation. Truth hurts, but it will set you free. Sabi ng Genesis, maghiwalay ang dilim sa liwanag. Maghiwalay ang lupa sa tubig. Maghiwalay ang masama sa matuwid. 2026 sa ating bansa is a year of separation. We declare, Lord God, in the name of Jesus, 2026, hallelujah, hindi mo lang i-expose ang gumawa ng masama. Bagkos, Lord God, itatayo mo ang mga nasa liwanag. Walang matatalong maliwanag na maliwanag. Bagkos ang lahat ng nawawala ay ang nasa dilim. 2026, matindi tong separation na to. Pero tatandaan ninyo, pag sa Diyos nang galing ang salitang separation, yung tama ang nananaig. Ang tama ang mananaig. Ang hustisya ang mananaig. Kapatid, bumagsak ka man ngayon, sino ka man na nandirito, gusto kong sabihin sa inyo, maghihiwalay na ang luma at totoong bago na ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Bago ka na. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, ang sarap maging bago. Ang sarap may bagong buhay. Be ready. Hallelujah. Excited tayo sa lahat ng mga naglilingkod. Make Him known, anak, regardless of the cost. Share Christ. Pagkatapos nyo magtrabaho, lumabas kayo, pakilala si Jesus. Si Pastor Rizal, nakababad dito sa church. May panahon pa siyang basatahin ng pamilya niya, binisita ang nanay niya, pero dahil alam niya may responsibilidad siya sa church, sabi ng nanay niya, ba't pupunta ka doon? Akala ko bukas ka pa uwi. Namimiss siya ng nanay niya sa Bulacan. Sabi niya, ma, kailangan ako sa church. Pag alam mo, kailangan ang oras, panahon mo, pupunta ka. Amen po ba? May gagawin ka. Bibitawan mo yung akala mong mahalaga. Bibitawan mo yung me para sa we. Para wag kang masawi. Kaya ka laging sawi kasi lagi ka sa me. Doon ka sa we. Doon tayo sa we. We are stronger together. Amen po ba? Unstoppable. 2026, dahil may separation, ang mga hindi matuwid at ang mga matutuwid. Unstoppable growth. There will be an unstoppable growth. Sabihin natin, I declare 2026 is my unstoppable growth. Unstoppable progress. Unstoppable increase. Unstoppable advancement. And that advancement is backed up by authority. It is the anointing. The anointing is the empowerment and enablement given by God to accomplish His purpose, His will. The anointing is the spiritual force that breaks limitations and barriers. The anointing is the spiritual force that lifts burdens. The anointing is the spiritual force that destroys the yoke. The anointing is the spiritual force that clears the path. The anointing is the spiritual force that empowers for clear result. And the anointing is the spiritual force that grants strength beyond natural ability. Unstoppable for advancement. We need the anointing. 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 Anoint me, Lord. Hindi umaalis ang Diyos. Tayo lang ang umaalis sa Kanya. Balik sa Panginoon. Balik sa Panginoon. Anointing eliminates delay.
An anointing eliminates delay and commands divine favor. The moment you found favor from God, you will found favor from men. Amen po ba? Anointing, doors open without struggle. The moment you have the anointing of God, it brings people of influence in your life. Anointing is a powerful force for advancement. This 2026, expansion for extension. Be ready, church. This anointing makes you a solution provider. Hallelujah. Yariyamasiya katalarabasan. This anointing, katulad ni Joseph, he found favor from the king. Sabi ng paraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang higit pa sa iyo at sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapasa iyo. At ngayon, inilagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Si Joseph, solution provider. Bakit? Merong famine. May taggutom. At siya ang pinili ng hari. Isa lang ang hindi binigay sa kanya, yung trono. Pero ang pamamahala ay ibinigay sa kanya. Ang Diyos hindi sa atin ibinigay ang trono, ang ibinigay sa iyo at sa akin ay pamamahala. Binigyan kanya ng authority, binigyan kanya ng kapangyarihan. To rule, to trample down snakes and scorpions. Church 2026. Are you ready? God is ready to release fresh anointing. God is ready to release fresh anointing. Can you please prepare the song, Holy Fire? God is ready to release a fresh anointing for unstoppable advancement. And this anointing secures victory. This anointing secures victory against all adversaries. You are anointed by God. You are chosen by God. Hallelujah. Isaiah 57:17, mula ngayon, ngunit mula ngayon, wala nang sangdatang gagamitin laban sa iyo at masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh. Your anointing, God becomes a shield around you. God becomes a shield around you. Hallelujah. Are you ready? God is releasing something. Basahin niyo mamaya ang Psalms chapter 91. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan. God is our shield. At nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. At makapagsasabi kay Yahweh, mugkat kanlungan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ika'y kanyang ililigtas. At kahit ano pamang matinding salot ay hindi ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. At sa kalinga niya ay palagi kang ang katitiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway. Ni sana pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Sa pagpuksay, wala kang takot sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 1,000. 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. God becomes your shield. God becomes your shield. God becomes your shield. And because God becomes your shield, you move from victory to victory. You are moving from victory to victory. Hallelujah!
Salamat sa Diyos at lagi niya kami sinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. The Hub of Christ family, we are unstoppable. 2026, we are ready for expansion. We are ready for extension. With one voice, with one heart, with one mind, with one vision and one mission. Let's focus on the purpose of God in this house for this present generation and to the next generations after. Kaya kami mag-asawa, buo ang loob namin, ipinasa namin kay Pastor Hadasa. Kasi we are ready. Church, we are ready. Ang pinakamahalaga, ang magulang ang handa. Ang mga anak ay susunod. Kaya mga anak, huwag kayong mga kontra ng kontra, huwag kayong tanong ng tanong, sumunod na lang kayo, pwede ba? Ang magulang ninyo, lagi nyo tinatanong, bakit? Eh, ba't ba hindi ka na lang sumunod? Ipinanganak ka nga, di ka pinahamak eh. Kung gusto ko ipahamak niyan, di para ka nang kasi Pastor Dong, iniwanan ka na sa luneta. Bahala si Pastor Dong sa buhay niya. Pero tignan mo ang pastor natin. Sino bumitbit sa kanya? It's the anointing of God. God is on his side. God carry him through. At sino mang magpapala sa lingkod niya, pinagpapala din ng Diyos. Church, wala pa ako nakitang naglingkod sa Diyos na kanyang pinabayaan. Kung ikaw ay pinabayaan, akala mo pinabayaan ka, anak, may kasalanan nakapasok sa iyo. Isa lang ang hinahanap, magsisi ka. Sabi kay Mary Magdalene, go and sin no more. Yung lahat sa Bible, kung mababasa natin sa New Testament, lahat ng tumanggap ng kapatawaran, alam mo ang resulta ng kapatawaran na tinanggap nila? Napuspos ng banal na Espiritu Santo at nung sinabi sa kanyang, huwag mong sasabihin, lalong sinabi. And the kingdom of God keep on advancing. Why? Because these people who receive a new life from the Lord, they share the gospel. They spread the good news. They become unstoppable. And praise be to God. Thanks be to God. Inabot tayo sa generation natin. Huwag lang po tayong mag-enjoy ng liwanag. I-share natin ang liwanag na yan. Let's all stand up. Let's sing this song. Hiyaria masiya katalara handaya katalaraba. Yamasiya katalaraba. Who chose us to build your house? Not by might, Hallelujah. nor by power, Oh, Jesus. but by your Spirit, O Lord. You are the one. You are the one who caused your people to rise. May the Spirit of Jesus Christ be seen and glorified. Your holy fire's burning within my heart. Your holy fire blazing in your house. You filled us and made our lives your dwelling
among your prayer. Taas ang inyong mga kamay kay Jesus. Nawa ang kanyang kapuspusan ay puspusin kayo ngayong umagang ito. But by your Spirit, O Lord, your Spirit, O Lord, you are the one, are the one who caused your people to rise. May the Spirit of Jesus Christ visit and glorify your holy fires burning within my heart. Your holy fire blazing in your house. You filled us and made our lives your dwelling place, oh Lord. Your holy fire is burning within my heart. Your holy fire blazing in your house. You filled us and made our life your dwelling place, oh Lord. Let your power be revealed. Set the captives free. Come on, declare it and break every chain. We are victorious. Victorious over death. Oh, hallelujah. Christ be glorified.